La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ang kaluwalhatian at lahat ng mga papuri ay para lamang sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang nakikita at hindi nakikita. Araw-araw siya ang aming sinasamba, pinasasalamatan, hinihingian ng tulong, ng patnubay at kapatawaran. Sino man ang ginabayan ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tamang daan ay walang nakapaglilihis sa kanya. At sino man ang nasaligaw na landas ay wala ring makapaggagabay maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Diyos lumikha sa ating lahat. So, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos karapat-dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang dakilang tagapaglikha. At sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim at magandang umaga po sa mga kababayan na nasa paligid, no? Lalo na sa mga nakikinig at sa mga doon nagsusuri sa pananampalatayang Islam, mashallah. So, mga kababayan, bago tayo magtalakay ng paksa, isa munang maikling paalaala para sa kaalaman ng lahat. Sa Islam, mga kababayan, ang pangunahing aral o paturuan na dapat matutunan ng mga tao ay malaman nila at makilala kung sino ang nag-iisang Diyos lumikha sa lahat ng bagay. Ito ang unang-una kailangan malaman ng bawat tao sa usaping relihiyon o pananampalataya. So, bago natin alamin at pag-aralan ang mga gawaing pagsamba, bago natin alamin kung ano ang araw at oras ng pagdarasal at kung papaano ito isasagawa, bago nating pag-aralan kung ano ang mga dapat at hindi dapat kakainin, bago natin alamin kung paano mag-ayuno o magbigay ng kawang-kawa o tulong sa kapwa, kailangan muna natin malaman at makilala kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos nagbigay ng buhay sa atin na dapat nating pasalamatan at sambahin araw-araw ng walang katambal o walang pagtatambal. Ang rason kung bakit ito mahalaga sa katuruan ng Islam
para maiwasan ng tao ang mga maling konsepto at pagkilala, pagsamba sa dakilang lumikha, sa Diyos naglikha sa atin. Sapagkat lahat ng mga nagawa nating kabutihan sa mundong ito ay magiging walang saysay, walang kabuluhan, at walang gantimpala sa kabilang buhay kung tayo ay nagtatambal ng pagsamba sa dakilang lumikha o kaya sumasamba tayo sa mga huwad na Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Mga kababayan, kung magsasaliksik tayo at maghahanap ng tunay na reliyon, kailangan buksan natin ang ating isipan o kaisipan. Dapat maging open-minded tayo. Huwag natin titingnan at gawing basihan ang mga taong kaanib sa relihiyon. Sapagkat anumang uri ng sekta o relihiyon sa buong mundo ay may mga mabuti at may mga masamang miyembro. Ang aalamin natin at susuriin ay ang mga aral o katuruan ng isang relihiyon. Kailangan maging maingat tayo at maging mapanuri pagdating sa usaping pananampalataya, lalong-lalo na sa konsepto ng pagkilala at pagsamba sa dakilang lumikha, sa Diyos lumikha sa atin. Dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa kabilang buhay, lalo na ang masaklap at mahapting parusa sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Hindi dapat tayo maging bulag na tagasunod o maging sunod-sunuran sa relihiyon na kinagisnan natin o kinamulatan natin. Kailangan tiyakin natin na ang relihiyon kinalalagyan natin ay mula sa dakilang tagapaglikha, ang Diyos lumikha sa lahat ng bagay. Gamitin natin ang ating punong, ang likas na karunungan ibinigay ng dakilang lumikha sa atin upang makilala natin siya at masamba ng bukod tangi bilang pagtanaw ng utang na loob natin sa Kanya. Alalahanin natin mga kababayan, kung mali ang relihiyon na kinaaaniban natin, sigurado mali din ang Diyos na sasambahin natin. At kung mali ang Diyos na sinasamba natin, katiyakan, impyernong apoy ang kakasadlakan natin sa kabilang buhay. So sa aking paksa, sino ang Allah sinasamba ng mga Muslim? Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasang Diyos nagsugo sa lahat ng mga propeta. Siya ang dakilang Diyos nagbigay ng panustos, nagbibigay ng panustos sa kanyang mga nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos tinatawag ni Propeta Moises sa kanyang kapayapaan sa wikang Hebreo na Eloah o Elohim. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos sinasamba ni Propeta Jesus sa kanya ang kapayapaan. Tinatawag niya sa kanyang wika na Aramaic Eli o Eli. At siya din ang Diyos, makapangyarihang Diyos, nagpadala sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag siya sa wikang Arabic na Allah. Sa makatuwid, ang Eloah at Eli at ang Allah, iisa lang Diyos ang tinutukoy nito. Walang iba kundi ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakamahabagin at pinakamaawain. So mga kababayan, ang usapin patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang lumikha, ito ay mensahe para sa lahat ng tao.
Muslim man o hindi Muslim. Para ito sa sangkatauhan, anuman ang ating uri, lahi at tribo, at anuman ang ating kinaaaniban na relihiyon o sekta. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang siya Diyos ng mga Muslim. Siya ang God Almighty Creator, ang Diyos na manlilikha, nagsugo sa lahat ng mga propeta mula pa kay Adan, ang unang tao sa mundo, hanggang sa pinakahuling propeta sa lahat na si Propeta Muhammad. Sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay pangalan pantangi o sariling katawagan sa dakilang tagapaglikha. Siya ang nag-iisang Diyos na tunay at wala nang iba pa. Siya ang nag-iisang Panginoon, lumalang sa lahat ng mga bagay na sa kalangitan at nasa kalupaan. Ang katibayan, matutunghayan natin sa banal na Quran, ang huling tipan ipinadala sa sangkatauhan, malapit na salin sa ating wika. Ang Allah sa kalangitan at kalupaan, at lahat ng mga nasa pagitan nito sa loob ng 6 na araw. So si Allah subhanahu wa ta'ala ang bukod tanging Diyos, sinasamba ng mga Muslim sa buong mundo nang walang pagtatambal. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang lumikha, ay nagpakilala sa banal na Quran sa pamamagitan ng kanyang mga banal na katangian at mga magagandang pangalan. Ang revelasyon ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel alaihi salatu salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Upang iparating ito sa sangkatauhan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit-lapit na salin sa ating wika na Tagalog, naiintindihan, siya ang Allah, la ilaha illa huwa, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang nakakaalam ng lihim at lantad. Siya ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang hari, ang banal, ang perpekto, ang tagapagbigay ng kapanatagan, ang tagapagbantay ng Kanyang mga nilalang, ang tagapagpasunod, pinakamakapangyarihan, ang kataas-taasan. Purihin si Allah, higit siyang mataas sa lahat ng kanilang itinatambal sa Kanya. Siya ang Diyos na manlilikha, ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Tagapagkaloob ng hubog, siya ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamainam na pangalan. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya. Siya ang sukdo ng kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. So iilan lamang ito sa mga katangian at magagandang pangalan ng Diyos lumikha sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit dito sa talata ng banal na Quran upang makilala siya ng Kanyang mga nilikha. At maliban sa pagpapakilala niya sa pamamagitan ng Kanyang mga katangian at magagandang pangalan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, ay nagpahayag din ng Kanyang kaisahan sa apat niyang kalikasan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
patungkol sa kanyang likas na kaisahan. Una, Qul huwallahu ahad. Ipahayag siya ang Allah, nag-iisa. Ang unang-una, likas na kaisahan ng Diyos lumikha sa atin na sinabi niya, siya ay nag-iisa lamang. Inuutosan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin o ipahayag ang tauhid, ang kanyang kaisahan sa mga tao o sa sangkatauhan, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na tunay at wala nang iba pa. Ang pagpaparating sa kaisahan ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangunahing mensahe dala-dala ng lahat ng mga propeta at mga sugo. Itinuturo ng mga propeta sa kanilang pamayanan o sambayanan ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah. Ang pangalawang likas na kaisahan ng Diyos lumikha sa atin, Allah As-Samad. Ang Allah As-Samad, ibig sabihin, siya lamang ang nag-iisang Panginoon na ganap sa kanyang kapamahalaan. Siya ang dakila na ang kadakilaan ay ganap. Siya ang marangal na ang karangalan ay ganap. Siya ang matalino o maalam na ang katalinuhan o kaalaman ay ganap. Tanging siya lamang ang sandigan ng lahat at nagbibigay ng panustos sa kanyang mga nilikha o sa kanyang mga nilalang. Kailanman ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, ay hindi kabilang sa mga magwawakas o mamamatay. At tanging siya lamang ang walang katapusan, ang walang kamatayan. Pangatlong likas na kaisahan ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan sa kanino man o sa sino man sa kanyang mga nilikha o sa kanyang mga nilalang. Hindi niya kailangan ang mga magulang, hindi niya kailangan ang asawa at lalong hindi niya kailangan ang anak. Kaya isang malaking kalapastanganan na sabihin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang lumikha ay may anak o nagkaanak. Hindi ito naaangkop sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kaluwalhatian, dahil siya ang manlilikha, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang anumang bagay na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang likhain mula sa wala. Sasabihin lang niya, kun fayakun, mangyari at magaganap. Ganun lang kasimple o kadali sa Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang nagugustuhin niya. Hindi rin siya ipinanganak dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pinagmulan, bakos ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. At ang pang-apat, likas na kaisahan ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, walam yakun lahu kufuwan ahad. At sa Kanya ay walang may hahalin tulad kahit isa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namumukod tangi o nag-iisang Diyos lamang. Wala siyang kapareho o kapareha. Wala siyang kagaya o katulad. Wala siyang kahawig o kawangis. At lalo na wala siyang kamukha. Higit sa lahat,
ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang karibal o katambal sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagka-Panginoon. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan ay mga nilalang lamang niya na katulad din natin. Hindi natin dapat sambahin at hindi natin dapat dalanginan. So mga kababayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa ating lahat. Siya ang nagbibigay ng mga biyaya at panustos sa lahat ng mga nilalang at nagkakaloob sa atin ng anumang mayroon tayong tinatamasa ngayon dito sa mundo. Higit sa lahat, si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos nagbigay at bumabawi ng ating buhay sa itinakdang panahon at oras. Subalit, sa halip na siya ang luwalhatiin, ang dakilain, ang purihin, at sa halip na siya ang pasalamatan at sambahin ng walang pagtatambal, ang pinasalamatan, ang dinakila at sinamba ng maraming tao ay ang kanyang nilikha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit-lapit na salin sa ating wika bilang paalaala sa atin, ang sabi ng Allah, o sang katauhan, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo. Mayroon pa ba ang ibang tagapaglikha bukod sa Allah na nagbibigay panustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Walang Diyos maliban sa Kanya. Kaya paano nga ba kayo ay nalinlang? So mga kababayan, ang pagsamba maliban pa sa Diyos lumalang sa atin, tinatawag ito sa Arabic na shirk. Sa ating wika ay idolatria. Ito ang pinakamalaking kasalanan magagawa nating mga tao, sapagkat sukdulan ito kawalan ng katarungan sa dakilang lumikha at kawalan ng utang na loob ng mga tao sa Diyos nagbigay ng buhay sa kanila. Idolatria ang kasalanan walang kapatawaran sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sino man inabutan ng kamatayan na sumasamba sa mga nilikhang bagay o kaya nagtatambal ng pagsamba sa Kanya. Ang sabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, malapit na salin sa ating wika, katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay ng katambal sa Kanya sa pagsamba. Datapwat, pinatatawad niya ang ibang kasalanan bukod dito sa kanino man Kanyang nais. At sinumang magtambal ng iba sa pagsamba sa Allah, tunay na siya ay nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. So mga kababayan, ito ang dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos sinasamba naming mga Muslim. So wakil dawana naway gabayan kayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas ng buhay at sa relihiyon na ginawa niya para sa kanyang mga nilikha. Nasa inyo ang pagpapasya. Ang aming tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maiparating lamang sa inyo ang pangunahing mensahe ng Islam, lalong-lalo na ang patungkol sa kanyang kaisahan, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا